Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Broadcaster. Magandang araw mga ka-Wonder. Pag-usapan natin itong naging pagtatalo ni Attorney Claire Castro at ni Professor Malu Tiquia dito sa isang programa na kung saan nagalit si Attorney Claire at talaga namang lumabas ang tapang. Pero hindi rin nagpatinag itong si Professor Tiquia. At nagkaroon sila ng pagtatalo at palitan, May rebat yung isa, may pangbara yung isa, may pandepensa yung isa. Yun po naging panayam dito sa isang radyo. At kung wala itong mga news anchor, malamang baka nagpang-abot mga ka-Wonder. Pero dahil ito ay naka-livestream at of course nasa media, nandun yung pagpipigil at respect. Well, pag-usapan natin tungkol saan ba ang kanilang pinag-awayan. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, panoorin natin itong video na ang gagawin lang natin, pagdidikit-dikitin na lang natin yung kanilang mga rebut, yung mga response sa isa't isa. And then, bigyan natin ng opinion. Merong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, tututulang ko yung sinabi niya. Di ba? Unang-una, sabi nga natin, may power na nga. Kung ikaw ba, balak mong magnakaw o dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Sinabi nga ito kanina, bakit kailangan pang tapikin? Ito si Saldi ko, kung pwede nilang ipasok ito sa mismong pinaka-net. Diba? Bakit kailangan marami ka pang tawaging tao kung ang balak mo talaga magnakaw? Yun lang yun eh. Ngayon pumirma ang Pangulo, of course. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Nag-veto ng line items na 194 billion pesos. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito, kung ito pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito, sinong proponent yan, sinong proyekto yan, dahil may sinabi na si kanina si si Sec Gatchalian, na marami silang nakita na yung mga binito ng Pangulo, yung sinasabing mga proyektong sinabing pinasok daw ni Saldi. Doon sa inilabas na mga dokumento ni, may yung pinost na mga documents ni Zaldico sa kanyang Saka FB ito lang, kung totoo na may inuto sa kanya, bakit the following year, wala na siya as chair ng appropriation committee? O di ba dapat kung magkausap sila at nagkakasundo sila, dapat nandiyan pa rin siya? Yun lang yun eh. Yung listahan na nilabas niya, may pahina eh. Galing yun sa House Gov. Yung bill. So again, whether that was vetoed or what, the fact remains there was an insertion. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion and that it forms part of the House General Appropriations Bill. Ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gotesa, parang nagja-jive. Pero hindi mo naman kaagad makoconclude na natatanggap yung 56B. Diba? So ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan. At saka yung picture po, maleta lang eh. Asan yun naman? Mukhang may special price pa isa eh. Diba? So, pero pag nakita mo si Gutesa, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya? Si Gutesa, siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin bibintang? Baka kayo may alam. Kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi may nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present yan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapakita? You can always say it in a very nice way without insulting people. You don't have to start. You don't have to start. No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family.
Including the family. Including the family. So, do I know for certain? No, it was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro ang dapat Kasi na Mike natin tanong si Mike Defensor. Defensor. We asked Mike Defensor again. Medyo nagbago yung kanyang tono na parang as far as he knows, kasama niya yung mga dati niyang kasamahan. Hindi na klaro ngayon sa second version niya if we're talking about active duty or mga retired. Siya rin napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman ko, buuin niya. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. Yung bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga mga kababayan natin na nasa social media, mga pinopost nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka lang umuwi? Regardless daw na may banta sa buhay niya. Taong bayan, yung Ghost Project na filean. Na may umusad. Oo, 110 days na. Diba? Meron na po na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo Ng Ghost updated, Project? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko ilan. Kaya nga, bibigay ko po sa inyo yung Just to be fair detalye. with facts, 482 are Ghost Projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandoon po yung mga reports namin. So yun ang nakakalungkot. Itong third quarter is really a downer and I don't expect the fourth quarter will be any better. And usually yung fourth quarter will rebound, di ba? Kasi Pasko, di ba? Yung export mo, dahil Pasko yung mga products natin, but I don't think that will happen. And to a certain, that is very important for everyone. Pero ang Malacanang po ba is worried about mga ganito po, yung mga consequence sa ekonomiya? Dahil sa nangyayari na to, dahil sa unang-una may kalamidad, factor ito, kalamidad, at yung usapin tungkol sa korupsyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan. Dahil, tandaan natin, 2020 may ghost projects na wala naman nag-imbestiga. Ngayon lang. Dapat nga itong mga call for against corruption noong pa to Pero si Pangulong Marcos Jr. ang nagpa-umpisa. Well, anyway, nababahala rin ang Pangulo, of course, ekonomiya to. Pero nandun pa rin yung positive na view na makakaahon tayo, lilipas din to dahil nakikita naman ng mga investors na ang Pangulo mismo, siya ang kumakalaban sa korupsyon. At sana nga, wala na lang yung ibang mga obstructionist na, nang iintriga pa. Tulungan na lang natin ang ating gobyerno na mairaos to at mapanagot ang dapat mapanagot. Yun lang naman ang dapat. Don't you think the President would like to address the public after nitong paglabas ni Zaldico? Kasi parang recently naman po, ang mga nangyari is more on yung pagre-report po niya, Q&A sa media. Pero do you think... About Zaldico's statement? Especially po since address the Go public. mentioned himself. Hindi siya nababahala dahil alam niya, puro mali ang sinabi. Doon pa lang sin-explain ko sa inyo kanina, in the absence of Ms. Kia, sinabi ko sa inyo, inisa-isa ko sa inyo kung ano yung mali. So, inconsistencies doon inconsistencies. And at the same time, hindi na mabahala ang Pangulo dyan. Mas nababahala ang Pangulo na dapat mabilis na ma-action ng lahat ang mga kasong ito para may mapanagot na talaga. Yun yun. Actually, with this kind of rally, prayer rally, peaceful rally, hindi na kailangan magsalita ang Pangulo. Alam na ng ICI kung anong sinasabi ng mga tao. So it's up to them kung ano i-decide nila na procedure. Siguro po panghuli before we both let you go, Ms. Malu?
second this Maraming protesta. salamat sa inyong imbitasyon. Nananawagan ako sa mga Pilipino, karapatan po natin pumunta dyan sa EDSA at sa Quirino. Karapatan po natin, bakit? Dahil kung natatandaan niyo yung social contract, lahat tayo may karapatan, certain rights binigay natin sa gobyerno para pamahalaan ang ating buhay. Ang mandato ay galing sa tao, ang mandato ay kailangang respetuhin. Yung final ko siguro, yung hindi climate change ang problema, hindi climate, kundi confidence. You have to build the confidence in the market. And part of that confidence is the level of trust. Attorney Claire? Yes, Otto. Totoo yan. May karapatan po ang bawat tao na magsalita, ipahayag ang kanilang damdamin. Huwag lamang po silang manalig sa mga fake news. Yung po nakakasira sa ating gobyerno. Tandaan po natin, ang Pangulo po, siya po ang nagpasimula ng investigasyon na ito. Gusto niya po mapanagot, ang dapat na mapanagot, lahat ng sangkot, walang sinisino, kamag-anak, kaalyado, kaibigan. Hindi po ito exempted ayon sa ating Pangulo. So, kaya po, nandito itong Pangulo para yung trust po ninyo at yung confidence po ninyo ay mas lalo pang lumaki sa gobyernong ito. Tandaan po natin, kaisa niyo po ang gobyerno, kaisa niyo po ang Pangulo na masawata ang korupsyon. Marami pong salamat sa ating mga panauhin ng ating political strategy. So yung mga ka-wonder, no, nakita natin yung video na talagang nagtalo yung dalawa. Nagkaroon sila ng palitan na parang debate dyan sa programa na yan. Well, para malaman natin kung sino ba itong nakatunggali ni Attorney Claire Castro, ano ba yung kalibre nito at talagang hindi nagpatinag. No? Sino siya? Professor Malu Tiquia ay isang political strategist and consultant. Kaya nga sabi, nung binanggit ng anchor, political strategist, ang tinutukoy ay si Professor Malu, na founder and CEO of Publicas Asia Incorporated, sa strategic communication, lobbying, and public affairs firm. Siya ay may expertise sa political campaigns, competitive intelligence, and government relations. Siya ay isang academic or educator, professor nga, no? Siya ay naging 15th president ng Universidad de Manila, yung UDM. Habang siya ay presidente, ay pinakilala niya yung programa na cybersecurity, data science, and other modern courses. Nag-work muna siya sa government for 15 years, both executive and legislative branches. So medyo matindi nga itong si Professor Tiquia, no? Siya ay congressional fellow dito sa US House of Representatives. Kaya pala, may pagka-colonial pala ang background nito. Work for US Senator John Seymour. Nag-work pala siya dito sa foreign, sa Senate, kay John Seymour. Siya ang lead convener ng Association of Political Consultants in Asia. Also involved in Jasmine Stands, an organization that supports women in politics in Asia. At yung mga kontrobersya niya rito, ito po mga ka-wonder kung bakit ganun yung nakikita sa kanya sa response niya ayon sa mga komento. Sabi ng mga kritiko, meron siyang impartiality. Itong Publicas Asia's Post, na kung di ako nagkakamali, siya nga yung nag-found, no? Saying they may be politically motivated or biased. No? Involved siya sa mga debates, mga public debates, yung kanyang academic credentials, and her role in media. So, matindi rin pala ito sa debate, kaya pala hindi nagpapatinag kay Attorney Claire, no? Pero papatinag ba si Attorney Claire? Si Attorney Claire ay Undersecretary ng Presidential Commission's Office, or PCO. Alam natin yan, yung Palace Press Officer under kay PBBM, na ang education naman nitong si Attorney Claire, siya ay political science graduate. Ito yung kanyang pre-law. At yung kanyang tinapos na law sa University of Santo Tomas, at hindi lang siya basta graduate dahil siya ay graduate na cum laude sa kanyang law degree. Amazing! Siya ay may master's degree din sa law, mga ka-wonder. She is a trial lawyer. No? May sarili siyang law firm at naging isa siya sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines for Caloocan, Malabon, and Navotas chapters. At ang kanyang media, alam natin na siya ay nagbibigay ng legal advice dito sa programang Usapang di Campanilla sa DZMM. Siya rin ay co-host ng ABS-CBN sa 3-in-1 na talk show. Siya ay marami ng sinulat, hanggang ngayon sumusulat din siya sa mga tabloid gaya ng Abante.
At sa kanyang radio, siya ay may segment doon na usapang batas sa DZXL News. Amazing. At meron din siyang YouTube channel, alam natin yung mga ka-wonder, itong Batas with Attorney Claire Castro, na ang dinidiscuss niya ron ay mga legal and political matters. Yung controversial niya, pinag-uusapan dito yung 2015 na kinasuhan siya ng slander, no? Na sabi nila nagwala si Auntie Claire. Pero nitong 2017 ay diyan po dinismiss ng ombudsman. At sa kanyang public role and influence sa Malacanang press officer, siya ay nakikipag-coordinate at nagde-deliver ng official press briefing, no? Sinasabi niya doon ang posisyon ng gobyerno sa media at ang kina-involved ng high-level communication. Siya ang pinaka-communicator, mga ka-wonder. Siya yung parang tulay na ang legal expertise niya at public messaging yun ang gagamit niya. Amazing. Dahil yung background niya sa law, ito nagbibigay ng bigat, no? Na role niya sa managing how the presidency communicates complex issues. So yun po si Attorney Claire Castro. Ngayon, ano ba yung naging dahilan at ba't nag-away sila? Ano ba yung keyword? Well, ang topic po niyan ay itong si Gutesa. Na sabi nga nasaan na ba itong si Gutesa? Dahil itong si Professor Tiquia, kinwestiyon si Attorney Castro na kung saan daw ba itong si Gutesa. Sabi niya, si Gutesa, alam siguro ni Yusek kung nasaan si Gutesa at saka ang pamilya niya. So parang na-insulto o nainis si Attorney Claire doon sa tanong na yon kasi nawawala nga si Gutesa. Parang sinasabi na baka alam mo kung tinatago nyo. So talaga namang nakaka-offend yun, mga ka-wonder. So, anong ginawa ni Attorney Claire? Bumanat siya. Nakaposisyon kasi si Attorney Claire, no? And suggested that the people who presented Gutesa to the Senate were actually Tiquia's allies. Baka yung mga kasabot nyo, kaalyado nyo, no? Kasi nga, nandun sa kabila ito si Professor Tiquia. At habang si Attorney Claire, nandun sa administrasyon ng Marcos. Sabi pa ni Attorney Claire, binang pangbanat, sino ba nag-present dito kay Gutesa, na alam nga itong si Mike Defensor, no? Mga kaalyado nyo yung nagpe-present sa kanila, kaya medyo nairita rin itong si Tiquia, kaya sumagot, ay hindi, sabi niya, yan ang propaganda raw bigla siya nagtanong, parang indirectly na parang may laman yung tanong niya kay Attorney Claire, sabay banat siya ng propaganda. Biro mo ang assertion mo, kasama ako parang assertion niya rin kung titibangin nyo rin, mga ka-wonder baka raw may alam kasi ang point nasaan si Gutesa bigla mong tatanungin kay Attorney Claire na parang tinatago nila. So ganun din ang banat, kaya gumanti lang si Attorney Claire. Kaya dagdag ni Attorney Claire, bakit hinahanap mo sa akin? Baka alam mo. So binalik sa kanya. Alam natin na matapang itong si Attorney Claire na binansagan nga siyang attack dog dyan ng Malacanang, ano? So sabi pa ni Attorney Claire na galit na, don't start kasi, you are putting something to me. Parang meron siyang gustong pag-usapan at pausukin, gawing apoy, no? At banat naman ni Professor Tiquia, kasi nga, Attorney Claire daw is representing the government. And tanong nga na talaga ni Attorney Claire, sino ba nagpresenta dyan? Sino ba yung may hawak dyan? Totoo naman rational naman, logical naman yung sinasabi ni Attorney Claire. So sinagot siya ulit ni Attorney Claire, but still, bakit mo nalalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin pinapaturo na malamang alam ko? Kaya sabi naman ni Tiquia, you can always say it in a very nice way without insulting people. Well, tama naman si Attorney Claire. She started it. She asked a question. It's like insinuating a question na nakaka-offend. Na parang, ikayo nga naman sa side nga naman ng Duterte galing yan. Bakit sa akin yung hinahanap? Sabi ni Tiquia na you can always say it in a very nice way without insulting people. Well, yung question kasi ni Tiquia, it's in a nice way, but it's offending sa part ni Attorney Claire, knowing that Attorney Claire is talagang madaling mag-flare up, talagang palaban. So, naging usapan nila mga ka-wonder sa programang ito ay parang debate. Lalo na yung huli, may sinabi pa ito si Professor Tiquia. Sabi nga ni Attorney Claire, dahil din factor din itong mga baha, itong kalamidad, which is dinebunk ni Professor Tiquia na wala raw na hindi dapat sisihin yung climate change. Well, partly tama si Professor Tiquia, pero partly po kasi totoo naman na ang performance minsan yung momentum o yung acceleration, pagpabilis ng aksyon para mapaayos naapektuhan. Kasi parang sinasabi ni Professor Tiquia, parang yung approval,
Yung parang dapat maging maayos sa paningin ang administrasyon sa mata ng taong bayan. So hindi po yan ganun kadali. So yan po naging pagtatalo ng dalawa, at good thing hindi sila nagpang-abot. Kung wala nga siguro yung anchor doon at behind the camera, baka inabot siya ni Attorney Claire. Well, hanggang dito lang tayo mga ka-wonder, and if you like this video, give me a thumbs up para ma-share ni YouTube sa ibang viewers. And please share this video para malaman ng iba kung ano ba yung pinag-usapan at naging dahilan ng pagtatalo ni Attorney Claire at ni Professor Tiquilla. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless. Wonder Vlogcaster.